Blessed morning po sa atin lahat. Ay po tayo. Simulan po natin pagpuputihan na si Lord sa umagang ito. Born into us this day, Savior. Is it permitted to come in? It's all mankind. Rejoice, it's Christmas time. Get up your voice and sing out His praise. Christmas, on His spirit, rejoicing. It's Christmas, let the spring is out. It's Christmas. Here is divine. All of the earth rejoice. It's Christmas time. It's Christmas time. Drop the voice and sing out. It's Christmas. It's Christmas. Let the joyful sound. It's Christmas. Let the praise be loud. It's Christmas, His Spirit rejoicing. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let your praise be loud. It's Sing out His praise. Born is the King, rejoicing today. It's Christmas, joyful sound. It's Christmas, let the spring tree sound. It's Christmas, born is the King, rejoicing. It's Christmas, joyful sound. Christmas, it's Christmas time. It's Christmas time. Come on, praise. The beginning, one with God, our Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed
it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Jesus, you brought heaven down. Sin was great, your love was greater. What can separate us now? What a wonderful place it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ. What a wonderful name it is. Nothing can this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Silence knows what's in me. Praise of you, for you tonight forever. Now and forth. God, you As he said from 1 Corinthians 3 verse 11, for no one can lay any foundation other than the one
which is Jesus Christ. Truly, Lord, there is no greater foundation than you, Jesus Christ. And we believe, Panginoon, we as a church believe that if we place our faith, hope, and trust in Jesus, if we build our lives upon the foundation of Christ, and if we give ourselves fully to God, He will do things. You will do things in us, Panginoon, and through us. And Lord, this morning, we just want to worship you, singing, Panginoon, that there is no greater foundation, Panginoon, than you. And as we sing, I will build my life upon your love. It is our firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. And I will build my life upon your love. It is our foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of every praise we could ever sing. Worthy of every breath we could ever breathe. It's Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Is worthy. We could ever be. Holy, sing holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up our eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Jesus, the only one who can ever see. Worthy of every breath we get it. And as we sing, holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open our eyes in wonder. Show me who you are. Fill me with your heart and lead in your love to grow around me.
will find my trust in you. And I will not be shaken. It is my it's love foundation. God will give my love in you. And I will not be shaken. Morning, there is no one like you. There is no beside you. Open up my heart. Show me who you are and fill me with your heart. I will give my life all on your it is I will put my and I did not be now. Let us continue to pray. Lord, maraming salamat po Diyos sa ngayong umaga, Panginoong Diyos. Salamat po Lord God dahil pinaintulutan niyo po kami, Panginoong Diyos, na tumayo ngayon, Lord God, sa inyong harapan upang sambahin at pasalamatan kayo, Panginoong Diyos. Sa magitan, Lord God, ng aming mga awitin ngayong umaga, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Lord God, dahil tunay nga po, Panginoong Diyos, na napakabuti niyo po, Panginoon, Lord God, sa aming buhay. Panginoon, hindi po kayo, Lord God, nagkukulang, hindi po kayo, Lord God, nagpapabaya, Panginoong Diyos, sa amin. Salamat, Lord God, dahil lagi kayo nandyan, lagi namin kayo maasahan, lagi namin kayo malalapitan, Panginoong Diyos. At talagang meron kaming purpose sa buhay dahil sa nakakilala kami sa tunay at nag-iisang Diyos, Panginoon, Lord God. Panginoon, ngayong umaga, we pray sa pangalan po ng anak ninyong si Jesus na tulungan niyo kami, Lord God, na mag-focus at mag-concentrate, Panginoong Diyos, sa pagninilay-nilay, Panginoong Diyos, ng inyong mga salita, Lord God, na maririnig namin ngayong umaga. We pray, Lord God, na naway maging mapagpakumbaba, Panginoon, kami, Diyos, sa malagad na makikinig ng inyong salita at naway sasaluin namin, Lord God, na may kagalakan at may katuwaan, Panginoong Diyos, sa aming puso, Lord God, yung aming mga maririnig, Panginoong Diyos, na mga gusto niyong sabihin sa amin, inyong mga instructions, Lord God, ang inyong mga paalala sa amin, mga warnings, Panginoong Diyos, even, Lord God, ang inyong mga kautusan, Lord God. Naway pinagpapray namin ang tatayo dito sa inyong harapan para magbagi ng inyong salita. Ibibigyan mo siya, Lord God, ng anointing, bibigyan mo siya, Lord God, ng power, tutulungan mo siya, Lord God, mag-deliver ng inyong salita upang mas maging makapangyarihan, Panginoong Diyos, na makakarating sa amin ng salita at maririnig namin, Lord God, at papasok to sa aming isipan at puso at tunay, Lord God, na mag-uusbong at magbubunga, Panginoong Diyos. We pray na may pagpalain po, Panginoong Diyos, ang aming gawain ngayong umaga. Pagtagumpahin mo po kami, Panginoong Diyos, sa programa namin ngayon, Panginoong Diyos, as we worship you, Lord God. At kailan po, Panginoong Diyos, ang may taas at kami, Panginoong Diyos, ay may baba. Katulad sa amin, Lord God, ni John the Baptist, Panginoong Diyos. Dapat kayo ay may taas at kami, Panginoong Diyos, ay mag-decrease, Panginoon. Pray, Panginoong Diyos, na may lumabas na kami ngayong umaga sa sampang ito na punong-puno at pusog na pusog, Lord God, ng inyong salita at na may mag-umapaw sa aming puso, Panginoong Diyos, ang kagalakan at katuwaan na muli, Panginoong Diyos, na refresh kami, Lord God, ng inyong mga salita at kami, Panginoong Diyos, ay muling magiging on fire sa inyo, Panginoong Diyos, at patuloy mo kami magagamit, patuloy mo kami, Panginoong Diyos, magagamit at mapapakinabangan bilang inyong instrumento sa pag-abot pa ng maraming tao na gusto niyo pong maligtas at na magbalik loob sa inyo.
Panginoon, maraming salamat po. Pinupuri po namin kayo sinasamba sa pangalan po ng anak ninyong si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Good morning po. So yun po, nararamdaman nyo na po ba yung Christmas? Nararamdaman nyo na po ba yung December? So, ayan. Naway tayandaan na natin ang ating mga sarili sa ngayong umaga as we listen to the word of the Lord na i-deliver po ng ating mansayero ngayong umaga. So yun po, hindi na po natin patatagalin pa. I-ready natin ating sarili, mag-focus tayo sa Panginoon at naway magkaroon ng panibagong simula sa buhay natin ngayong umaga as we listen to our God. Yun po, tinatawagan na po natin ang ating puting pastor. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay po ni Pastor Edmond Donato. Magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Good morning. Pakibati nyo nga yung inyong mga katabi ng isa pong Happy Lord's Day. Merry Christmas and a Happy New Year sa bawat isa. We have only 14 days at Christmas na. At meron na lamang po tayong 21 days at tapos na po ang year 2023. Isang chapter ho ng ating buhay ay patapos na within 21 days. At ngayon po ay ikalawang Sunday ng December. Meron pa po tayong natitirang 3 Sunday for the month of for the year 2023. So gagamitin ho natin ng mag-aaral po tayo ng mga salita ng Panginoon. Especially starting today, nag-isip po ako ng parang isang character study na pwede ho nating pag-usapan that talks about yung event na atin pong sineselebrate ngayong season pong ito. Walang iba kundi yung Christmas. Kaya starting today, sa susunod na Sunday, at saka yung 23 ho nating worship service, ay makakapakinig ho tayo ng mga character study or character na lessons na isi-share po natin. So, it's more on narrative, parang isang kwento yung atin hong pag-uusapan ho ngayon. And it is my prayer na talaga hong makarelate po tayo sa mga atin hong pag-uusapan. Okay? I would like to start with a question at mag-lead ito sa ating topic for this morning. If you were given the opportunity to meet any person in the first Christmas story, who would you choose? Kung kayo ay papipiliin ng character na gusto nyong i-meet, gusto nyong makakwentuhan doon sa first Christmas story, sino yung pipiliin yung character? Hindi ko po alam kung marami kayong kilalang character sa first Christmas story. Pero sino? Nandun ba siya sa Christmas story? Patawarin niyo sila, Panginoon. And there are so many fascinating people na pag naalala natin ang Christmas, naalala natin yung mga character na yan. Isa ho rito na very, very popular is King Herod.
Kasi nung Christmas, yung first Christmas story, siya yung nag-play na na kontrabida. Tama? At alam po ninyo, sa mga pelikula, pag walang kontrabida, hindi magandang storya. Kaya, pero wag niyong papangaraping maging kontrabida, no? Para maging magandang storya ng buhay. Pero nakita natin na si King Herod ang siyang naging dahilan kung bakit umalis ang mag-asawa doon po sa Bethlehem at nagpunta ho sila ng Egypt. Kung kayo ho ang papipiliin, gusto niyo ba si King Herod na makakwentuhan? Yung bang tanongin, ano ba ang talagang damdamin ng isang hari na merong threat na lilitaw na isang king? At madedethrone ka at merong isang papalit. Ano ba ang damdamin? Siguro ganun yung mga tanong na pwede nating itanong kay Herod. At pwede ring piliin ho natin na i-meet yung mga magi. Ilan sila? Wala pong sinabing tatlo, no? Basta ang sabi lang, wise men. Po? Ang ganda sigurong itanong, bakit ang layo-layo ng lugar nyo, ginusto nyong puntahan yung Savior na ipapanganak na tinuro ng star? Ano ang pakiramdam ng nag-journey ng how many miles para makapunta doon po sa place ng ating Panginoong Jesucristo? Totoo bang kayo yung mga astrologers? Paano nyo ba nakita yung star? Bakit yung star ang sinundan nyo para makita nyo ang ating Panginoong Jesucristo? There are so many questions we would like to ask dito po sa mga taong ito na nandun sa first Christmas story. How about the innkeeper? Naalala po ninyo yon nung dumating na sila Joseph at saka si Mary doon po sa lugar na pagstayan po nila. Naghanap po sila ng mga inn, mga ano bang tamang term? Parang motel, parang mga short time na pwedeng tirhan. Pero nung sila ay na-meet nila yung innkeeper, yung tagapangalaga ng lugar, ano kaya ang nasa isip niya nung nakita niya si Mary at saka si Joseph? Ano kaya yung damdamin niya na hindi sila tinanggap? Nakikita niyo po yon, nalalagay niyo po yung inyo pong sarili doon sa senaryo na atin hong binabanggit. Gugustuhin niyo bang tanungin yung mga shepherd? Alam po ninyo, parang nasa mind ho natin na yung mga shepherd na kumanta ho ng papuri sa atin hong Panginoon nung siya'y dumating, parang nasa isip natin kasi pag shepherd, akala natin ang mga shepherd, mga matatandang mga lalaki. Laging ganon, Kaya nga pati ho sa mga nilalagay ho nating mga nativity na picture, ay may ang mga shepherd, kadalasan nakikita natin, mga matatandang mga pastol. Alam niyo po ba na ang mga shepherd doon po sa modern Israel are teenagers? Sa panahon ng ating Panginoon, marami po sa kanila ay mga babaeng pastol. And there are reasons to think that the shepherds were not the old men. Karamihan po sa kanila, tradition po yon, yung mga unang-unang sinauna pang mga shepherd po yan. Pero yung medyo sa panahon na ng atin hong Panginoong Jesucristo, marami ho mga babae ng edad po ay 15 years old hanggang 25 years old. Mga shepherd po sila. Ano kaya yung itatanong nyo kung ang pinili nyo yung shepherd? Ano ang itatanong natin sa kanila? Ano ang senaryo? Paano nyo nakita yung mga angels na bumaba sa langit? At kayo'y kumanta ng papuri sa atin hong Panginoon. Marami pa hong mga characters. One is Anna the prophetess. One is Simeon. Si Simeon po yung kumarga kay Jesus Christ nung siya ipinanganak at binless niya si Joseph at saka si Mary. At ang isa ho sa very popular na character during
first Christmas story, of course, wala pong iba kundi si Mary. Kasi sa pamagitan po niya ay dumating po ang Messiah, the Lord Jesus Christ, sa mundo pong ito. But there's someone na talagang parang nakalimutan o pagtitingnan ho natin ang storya ng Bible, napakaikli nung kanya pong passage na makikita ho natin. At ito po'y walang iba kundi yung tatay ni Jesus Christ. Sino siya? Si Joseph. Ilagyan ko po yung title natin, yung message ngayong umaga, The Forgotten Man of Christmas. Bakit yon? Siguro medyo, sabihin natin, parang exaggerated, pero meron pong a glimpse of truth sa title po na makikita po natin po dyan. Kasi sa totoo lang po, kahit ho sa mga hymnals noong mga unang panahon pa, hindi ba, no? Hindi naman tayo, hindi lingid sa atin na ang mga kinakanta noon sa loob po ng simbahan ay puro hymnals. It is composed by people who love the Lord, at makikita ho natin na marami ho sa mga composition ho ng mga hymnals po natin, hindi natin makikita yung pangalan ni Joseph sa mga kanta. Marami ka pangalan ni Mary at yung mga events na nangyari. Ano po? Pero yung pangalan ng atin pong The Forgotten Man of Christmas, talaga hong parang forgotten. Hindi ho ganong nabigyan po ng diin. Now, let's look sa buhay po ng lalaki pong ito na si Joseph. Let me briefly list some of the facts and truth about this man. Si Joseph po, ang father po niya, si Jacob. Nung tinitingnan ko po, tinaaral ko yung buhay, parang kaparehas na kaparehas ni Jacob sa Old Testament na nagkaroon ng anak na Joseph. Tiningnan ko po sa lineage ng 14 generation sa Matthew chapter 1, at nakita ko nga ang tatay talaga ni Joseph, si Jacob. Hindi lang ho merong storya ng Jacob Joseph sa Old Testament, pero kahit pala sa New Testament, yung tatay ni Jesus Christ, ang lolo ni Jesus Christ, ang pangalan ay si Jacob. At ang kanya pong hometown is Bethlehem, na nandun po sa Judea, pero nakatira po siya sa Nazareth, doon po sa Galilee. Yun pong tirahan po ng lalaking ito. So ibig sabihin, ito pong si Joseph, nung pinabalik po sila ng Panginoon, galing po ng Egypt para magkaroon po ng census. They travel 95 miles pabalik. Kasama na po yung kanya pong may bahay at si Jesus Christ. Hindi ko po ma-imagine kung gaano kalayo po ang 95 miles. Pero sa panahon po nila, wala pong sasakyang may aircon. Ang sasakyan po nila, donkey. And to journey na 95 miles, it take how many weeks? Ganun po yung karanasan po ng lalaki pong ito. Joseph is also came from a royal line of David sa Matthew chapter 1. He was a carpenter by trade. Karpintero, ordinaryong tao. Kaya meron tayong kanta, God uses ordinary people. He was a poor man. Isa pong mahirap na lalaki. Bakit kaya mahirap? Kasi nung dinedicate nila si Jesus Christ sa temple, alam po ninyo kung ano yung offering na dala po nila? Kalapate. Kalapate. And normally, kapag may dinededicate na bata sa temple, yung mga taong mapera ang dala, lamb. May dala pong tupa. Pero sila, dahil sa walang pera, kalapate. Yun ang kanila pong offering. Kaya sabi ho ng mga Bible scholars, ay si Joseph pala hindi ganun kadaming pera, kundi hindi sila maluwag sa pera nung dumating ang Panginoong Kristo sa kanila pong buhay. He was a religious man. And most of all, he was a devout keeper of the law.
meron siyang pananalig sa Diyos ng Old Testament at siya po ay tagasunod sa law ng atin hong Panginoong Diyos. At marami po sa mga Bible scholars agree na ito pong si Joseph ay napakabata pa nung siya po yung nag-asawa. Probably, sabi po nila, mga 17 years old pa lang. Oops, walang gagaya mga young people. Doon ho ito sa panahon ng 2,000 years ago. Sino bang 17 years old dito? Yan po si Joseph. Now, titingin po tayo sa passage. Ano ho? Wala po akong outline na bibigay po sa inyo ngayon. It was a character study. The only presentation na bibigay ko sa inyo ngayon ay verses. Okay? Tingnan natin ang Matthew chapter 1 verse 18. At sabi po ng scripture, this is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph. But before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Very, masasabi ho natin parang mysterious. Ano? Ito pong experience po nila. Ang verse na nakita ho natin dito, gusto ko pong pansinin po ninyo yung pledge to be married. Sa iba hong salin, betrothed ang term na ginamit po rito. No? Ano bang ibig sabihin? Ano ba sa Tagalog? Baka meron kayo hawak na Tagalog. Pledge to be married. Ano ba yon? Engage. Sa atin, sa panahon natin ngayon, dati wala namang engagement, di ba? Ewan ko sa panahon namin ni Pastora, parang wala pang ganon. Pero ngayon meron na, no? Parang may commitment kayo na bang ganitong panahon, ikakasal kayo. Ano? Sa amin ni Pastora, bigla na lang kami nagplanong ikakasal. Ano? Asa may pera lang. But sa ano po, sa custom, doon po sa Jewish marriage custom, ay meron po silang sinusunod na panuntunan o parang kanilahong kaugalian na tinatawag. Ano po? Ang gagawin po, yung parents ng lalaki at saka babae, with or without consent ng kanilang mga anak, pag gusto nilang pag-asawahin yung kanilang anak na lalaki at saka babae, magmi-meet yung dalawang tatay at saka nanay. At mag-uusap sila at gagawa sila ng isa pong contract na pipirmahan nila na yung kanilang mga anak ay ikakasal. Custom po sa kanila yon, kaugalian. Sa atin ho, hindi ho pwede ngayon yan. Ano? Sa mga Chinese, ginagawa po yata ito. Ano? Pipili yung mga Chinese, halimbawa mayaman na Chinese, pipili sila ng kapwa nilang mayaman na mga inchik din para yung kanilang mga negosyo ay hindi mapunta sa iba kundi dun sa mga kapwa nilang mayayaman. Ano? May mga ganun ho silang mga kaisipan. And then after po ng contract, pag-sign ng contract, the man and the woman were legally pledged to each other. Yun yung sinabi po rito sa binasa natin. Mary was pledged to be married to Joseph. Ibig sabihin, yung tatay at nanay ni Mary at ni Joseph nag-usap at nagpirma ng kontrata. Kaya sila po ay legally pledged to one another. At alam po ninyo yung period of betrothal na tinatawag, ito po ay meron pong 1 year. Simula ho doon sa first day na nag-sign ng contract yung mga parents. 1 taon na sila po ay parang naka-preserve yung kanilang buhay para sa isa't isa sa kanila for 1 year. And by the end of 1 year, doon pa lang magkakaroon po nung tinatawag na public wedding ceremony. Doon po sila ay ikakasal. Ano po?
At sabi nga ho natin, ngayon meron na po ito sa atin, engagement. Magbibigay ng ring si lalaki sa babae at iseset po nila yung kanila pong wedding day. Sa kanila po, parang ang pledge pong ito, parang kasal na sila. May contract na eh. Ang pagkakaiba lang, legally, sila ay mag-asawa pero hindi sila pwedeng magsama. Ano po? Yun yung sinasabi ritong pledge to be married to Joseph. At ang tangi lang pong makakasira po ng betrothal na yan ay yung tinatawag pong legal divorce. Okay? At ang bawat isa po sa kanila ay susubukin sa loob ng 1 taon kung sila ay magiging tapat sa kanilang commitment at sa kanilang faithfulness. Ang hirap nun, Lalo na kung ang nag-decide yung magulang. Pero alam po ninyo, meron pong passage dito po sa Deuteronomy chapter 22 verses 20 to 21. At sabi po dyan, if, however, the charge is true and no proof of the young woman's virginity can be found, she shall be brought to the door of her father's house, and there the men of her town shall stone her to death. Kapag yung babae ay napatunayan na siya ay nagkaroon ng panibagong relasyon besides dun sa ikinumit ng kanyang parents, anong sabi dun sa context? Anong gagawin sa babae? Stone to death. Pag ikaw ay napatunayang hindi ka naging tapat dun sa iyong pledge, sa iyong pakakasalan na lalaki, dadalhin ka dun sa pintuan ng bahay ninyo. At yung community ninyo ay papatayin ka sa pamagitan ng pagbato. Sabi ko, meron kaya sa lalaki? Nung tiningnan ko po yung continuation po ng passage, ganun din sa lalaki. Kapag ikaw ay napatunayang nagkaroon ng sexual relationship or nagkaroon ka ng relasyon both sa may asawa o virgin, pag binasa nyo po yung Deuteronomy chapter 22, ganun din ang gagawin sa'yo. Stone to death. Kaya ang bigat nung judgment. Pag ikaw ay pumasok dun sa period nung tinatawag ho nilang pledge to be married, ay dapat iniingatan talaga ang sarili. Kaya lang po, makikita ho natin sa story, bigla hong may nangyari. Ano yung nangyari? Nabuntis si Mary. Sabi niya sa chapter 1 verse 19, because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quickly. Meron siyang naisip. Dahilan sa ito pong si Mary ay bigla hong naging pregnant, nabuntis. Ano kaya ang words na pwede nating i-describe dun sa heart na naramdaman ni Joseph? Kayo ho, na mga lalaki. Ano kaya't engaged na yung inyo, engaged ka na. Tapos biglang nalaman mo na ang iyong pakakasalan ay buntis. Ano ho ang magiging damdamin ng isa pong lalaki? Sige nga, lalaki, anong gagawin nyo? Ano ang pakiramdam ng lalaking ganon? Ano yon, Elmer? Ano daw? Masasaktan kita! Naging tapat ako sa iyo, pero ikaw hindi ka naging tapat sa akin. Masasaktan yung damdamin. Ano pa ang mararamdaman? Merong ganon, Merong ganon yung mga lalaking nananakit. Naku, mahirap yun, Gaano kaya yung kanya pong pag-hold
ng kanya pong emotion. Paano niya kinontrol yung kanyang anger, yung kanyang frustration, yung kanyang embarrassment? Kasi, malalaman ng community, na si Mary, na sobrang mahal niya, biglang nabuntis na hindi siya ang tatay. It's not my baby. At nung nalaman ni Joseph na pregnant si Mary, paano niya kinausap? Paano niya dinil si Mary? Sobrang disappointed si Joseph. But how he was able to manage his anger. Ang sarap tingnan ng mga lalaking kayang i-manage yung kanila pong galit, Ano kaya ang sinabi niya kay Mary at anong sinagot ni Mary kay Joseph? Sinabi niya kayang, nabuntis ako ng Holy Spirit. Maniniwala kaya si Joseph? Naniwala kaya siya? Parang ang hirap ng katayuan nila, Ang hirap ng kanilang situation. Hindi kaya sinabi ni Mary sa kanya, dumating si Gabriel, si Angel Gabriel. At sabi niya, mabubuntis daw ako sa pamagitan ng Holy Spirit. Siguro yung isang kilay ni Joseph, baka nakataas, Hindi natin alam kung ano yung kanya pong damdamin. At maaring marami siyang question, marami siyang why. And probably, sabi ho ng isang Bible scholar, kung meron daw days na umiyak si Joseph sa buong buhay niya, yung araw na yon, yung pinakamarami niyang luha. Why? Kasi yung pinakamamahal niyang babae, biglang ganun ho yung naging situation. Nagkaroon po ng dilemma sa buhay ng teenager pong ito. Kung ikaw, lalaki, na doon sa katayuan ng babae, o kaya ikaw babae, ikaw si Mary na nabuntis, hindi pa kayo kinakasal, nabuntis ka, ano ang gagawin po ninyo? Sa atin pong panahon ngayon, madali lang yan. Tama? 5,000 pesos lang yan. 10 pesos lang yan. Tapos ang problema, abortion. It's easy, it's quick, it's cheap. Sandali lang tapos ang problema. Alam niyo po ba na almost 500 young people ay gumagawa po ng abortion almost every year. That is the lowest figure na alam po natin sa records po ng mga Filipinos. Nagbibigay po sila ng mabilis na solution sa tinatawag po nating unwanted pregnancy. And we praise God kasi nung nasalubong po ito ni Joseph at saka ni Mary 2,000 years ago, that is not the solution. Ang abortion was very rare in ancient Israel. And Planned Parenthood, wala pa hong mga clinic po noon tungkol po dyan sa mga ganyan. Ngayon kahit sa mga bahay lang, pag sinabing magpapa-abort, pumunta ka doon. May nag-a-abort doon. Kaya ang bilis ng abortion po sa atin. At yung dilemma ng atin pong bida for this morning ay talaga naman pong hindi ko alam, parang pag ako nilalagay ko po yung self ko, sabi ko parang magandang kausapin if given the privilege na ma-meet ang isa pong character sa First Christmas Story, ako pipiliin ko si Joseph. Si Joseph Rafinha. Ay, hindi si Joseph Rafinhan.
Here is the greatness of Joseph. Narito po yung pinakamagandang katangian, parang naging response po ni Joseph doon sa naging situation. Yung dilemma, hinarap niya sa katotohanan ito. He loved her even though he thought she had been unfaithful to him. His love covered her shame. Yung pagmamahal po ni Joseph doon kay Mary, tinabunan po nito yung unfaithfulness. Ano po? 'Di ba meron may passage yata ganyan sa scripture sa Proverbs, love covers all things. Ano? Kahit pagano ka kasama, mamahalin ka ng isang taong walang anumang katanungan, mamahalin ka. Ganyan ang Panginoong Diyos eh. 'Di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Yung katabi mo, yan ay sinner. Ano? At ayun yung tingnan. Parang yung tingnan nyo, Pero minahal ka at ako ng Panginoon ng walang question. Ipinadala niya ang ating Panginoong Hesukristo para ipadama sa atin ang kanyang sobrang pagmamahal. He loved her even though he thought she had been unfaithful to him, and his love covered her shame. Sabi po ng verse 19, because Joseph, her husband, was a righteous man. Ibig sabihin ng righteous man, he wanted to do what was right in the eyes of God and did not want to expose her to public disgrace. Ang ibig sabihin po niyan, that he, although he thought she had been unfaithful, he still don't want to humiliate her. He had in mind to divorce her quietly. Nung panahon pong yon, may dalawang paraan po ng divorce. Ano po? Yung isa po, pupunta ka sa, ang gagawin mo magkakaroon ng tinatawag na public divorce. Pupunta ka ho doon sa judge kasi sa kanila po, ang office ho ng mga judge nandun sa city gate. At doon ka pupunta at mag-a-apply ka for public divorce. Ang ibig sabihin, pag public divorce, malalaman po ito ng buong community na si Joseph, i-divorce niya si Mary. Again, the first one, pupunta ka sa public place at mag-a-apply ka po for public divorce. Another one, ikaw naman ay pupunta sa isa pong private divorce office. At ang tanging makakaalam nung gagawin mong pagdi-divorce dun sa iyong magiging partner sana ay dalawang witness lang. So ibig sabihin mapoproteksyonan po yung yung kahihiyan na meron kay Mary. Kung 'yun ang gagawin nito pong si Joseph. But ang nangyari po, bago ho nag-decide ito pong si Joseph, ano ho ang ginawa po niya? Nagtimbang siya ng maigi ng kanya pong damdamin. Iniisip niya ng maraming beses ano yung pinaka-best way na aking gagawin para sa desisyong ito. Meron pong tinatawag na maapektuhan morally and spiritually both his life at life ni Mary. Kaya kailangang maging maingat ang lalaking ito sa kanya pong desisyong gagawin. Pero kailangang mabilis. Kasi habang patatagalin, makikita na si Mary ay lumalaki yung tiyan niya. So kailangang as much as possible, magde-decide kagad ito pong si Joseph. Then one night, di ko po alam kung ano ho ang pressure na meron po kay Joseph. But one night, habang siya po ay nakahiga at nakatingin po siya sa madilim na bahagi ng kanya pong tinutulugan, akala niya nung una gising pa siya pero nakatulog pala ito pong si Joseph. At doon po sa kanya pong pagkakatulog pong yan, siya po ay nagkaroon ng isang dream. At doon po sa kanya pong dream
ay kinausap siya ng isang angel ng Panginoon at ito po yung sinabi po kay Joseph. Sabi niya po sa Matthew chapter 1 verse 20. But after he had considered this, ang alin, yung pag-divorce kay Mary, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. So kinausap ng Panginoon sa pamagitan ng isang anghel sa panaginip si Joseph, at yun po yung confirmation na sinabi niya kay Joseph. Ano yung sabi niya? Joseph, son of David, huwag kang matakot na tanggapin si Mary bilang iyong asawa dahil yung kanyang pagbubuntis ay ipinagbuntis niya sa pamagitan ng banal na spirito. Alam po ninyo, it is very strange. Kahit sa Bible school namin noon, pinag-aralan po namin paano nangyari na nabuntis si Mary sa pamagitan ng Holy Spirit. Ano? After 2,000 years hanggang ngayon, wala pa hong mga conclusion and accurate na study kung paano nangyari yung pagbubuntis ni Mary sa pamagitan ng banal na spirito. It is a mystery, ano? But sabi ho ng scripture, it was declared by the Bible na ito pong si Jesus Christ ay dumating sa pamagitan ng Holy Spirit at ginamit yung babaeng si Mary. At ang maganda ho rito, pagkatapos ng panaginip ni Joseph, paggising niya nung umaga, wala hong question. Kaya nga si Joseph, sa mga ibang study kong ginawa, na-discover ko na itong si Joseph, napaka masunuring lalaki. Isang sabi lang ng Panginoon, no questions asked. Pagising niya ng umaga, sinunod na niya kagad ang Panginoon. Naalala niyo sa Abraham? Kinausap siya ng Diyos nung gabi, i-offer mo si Isaac dun sa Mount Moriah. Pagising niya ng umaga, no question asked. Punta kagad ng Mount Moriah. We need men today, men and women of God, na kapag sinabi ng Diyos, wala ka ng tanong. Susundin mo agad kung ano ang ipinagagawa sa iyo ng atin pong Panginoon. Sabi po sa Matthew 1:21, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Ito na ho yung pinaka-finest hour sa life ni Joseph. Sabi niya po sa verse 24 to 25, when Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. Verse 25. But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. Meron pong mga steps na ginawa po itong si Joseph na nag-testify about his greatness. Ano, yung ang galing, yung mahusay talaga ang lalaki pong ito. Narito yung ilan sa kanya pong mga very obvious na ginawa. One, by marrying her quickly, he broke all Jewish custom, but he protected Mary's reputation. She was pregnant and he wasn't the father, but he married her anyway. Batas yun na dapat pag nabuntis, pipili ka lang sa dalawa, public or private. Pero dapat gawin, pero hindi yun ginawa ng ating bida ngayong umaga. Ano? Pinakasalan niya po si Mary at inako niya bilang tatay ni Jesus Christ yung kanilang magiging anak. And by keeping her a virgin until Jesus was born, he protected the miracle of conception by the Holy Spirit against slander unbelievers. Alam niyo po yun, hindi niya ginalaw
si Mary bilang kanyang asawa hanggat hindi ipinapanganak ang ating Panginoong Hesukristo. And of course, yun nga yung sinasabi natin kanina. By naming the baby, he exercised a father's prerogative and thus officially took him into his family as his own legal son. Makikita ho natin dito yung kabutihan at talagang law keeper talaga itong lalaki pong ito. Marami pa hong magagandang mga katangiang makikita po tayo sa lalaki pong ito na in spite dun sa days of confusion, si Joseph po ay nag-demonstrate, nagpakita ng isang godly man. Nag-model po siya ng isa pong napakagandang katangian ng isa pong makadiyos na lalaki. He was tough when he could have been weak. Ang galing ano? Itong lalaki pong ito ay nagpakatibay, naging matatag, pwede naman niyang piliing maging weak. Pero naging very strong, very tough. Ito pong lalaki pong ito. Meron tayong mga moments na gano'n, ano? Yung bang may pagpipilian tayo, mahina ako, pero kailangan ko rin maging matatag, maging matibay. Pero ano pinili niya? Mas pinili niya yung maging tough. Okay? He was tender when he could have been harsh. Sabing ganon, siya ay naging marahan at maingat. Pwede naman siyang maging malupit. Di ba? Ba't nabuntis ka? Hindi naman akong tatay. Pwede niyang pagmalupitan si Mary. Pero anong ginawa niya? Naging tender siya. Naging marahan, naging dahan-dahan sa mga desisyon at naging maingat sa bawat desisyon. Ano? He was thoughtful. Naging maalalahanin at naging mapag-isip when he could have been hasty. Ano? Alam nyo sa mga lalaki minsan, mga guys, hindi ko alam pero may mga karakter tayo. Alam niyo ba 'yon? Yung gusto niyo yung madalian na lang at mas madalian at mas madali. Mabilis na gusto mong mangyari pero mas madali. Totoo ba 'yon, mga lalaki? Kaya minsan ayaw natin ng matagal na proseso. Gusto natin agad nasosolve kagad ang mga problema. Ito pong si Joseph ay hindi po ganon. He was thoughtful when he could have been hasty. He was trusting when he could have doubted. He was temperate. Mapagtimpi when he could have indulged himself. Pwede naman siyang magsawa agad dun sa ilang araw na iniisip niya paano nangyari para bang basta tapos na ang problema pero hindi po siya naging ganon. Yung kanya pong pagtitimpi ay talaga hong napakahaba. Kaya sabi natin, mga kalalakihan at siguro para sa atin pong lahat, are you a tough-minded person? Ikaw ba isang taong matibay sa iyong mga desisyon sa buhay? Are you tender with your wife, with your children, in every situation of life? Ikaw ba ay tender sa iyong husband? Are you thoughtful and taking your time to make important decisions in life? Tayo ba ay mapagtiwala sa Diyos sa mahihirap na sitwasyon ng atin pong buhay? Tayo ba ay temperate? Mahaba ba ang atin pong pasensya sa pagharap ng iba't ibang sitwasyon lang? Ngayong Christmas, may mga very special occasion tayong mga pupuntahan at kailangan ho nating
habaan ang atin pong mga pasensya sa mga kailangan magpuno sa ating mga pangailangan. Sa pagmamaneho lang, lalo na po ngayong Christmas, sa mga driver, sobrang traffic ho ngayon. At may tendency tayo minsang mabilis na mag-drive kasi we're running out of time, sa atin hong mga pupuntahan. At minsan ay nagkakos po ito ng pressure, nagkakos ho ng stress. So kailangan gusto natin ho ay mabilisan ang lahat. Pero base sa ipinakita ho natin ng lalaki pong ito, ang haba ho talaga ng kanya hong pasensya. Isa po sa magandang lesson na nakita ko po sa lalaki pong ito. When Jesus grew up and began His ministry, He chose one word above all others to describe what God is like. Nung lumaki na po si Jesus Christ, sa loob po ng 30 taon, nakasama niya po ang kanya pong tatay physically. Pero nung lumaki na po ang atin pong Panginoong Hesukristo, tinawag niya yung Diyos na kanya pong kilala, which is presented by Joseph himself. At ang tawag ni Jesus Christ sa kanyang tatay sa langit is Father. Saan niya nakuha yung image ng Father? Alam niyo kung kanino? Sa isang mabuting father physically. He called God as his father because Joseph, his physical father, demonstrated a true and a good father in his life for 30 years. Mga tatay, the way your children respond to God depends largely on the kind of father you are. You teach them something about God every day just by the way you live in front of them. Kaya ang laki po ng factor, mga kapatid, na kung paano natin ipinamumuhay yung Christian living natin bilang isang tatay, isasama ko na bilang isang nanay. Ganon titingnan ng ating mga anak ang Diyos na tinuturo natin sa kanila. It must be demonstrated not only by the way how we talk, but the way how we live. Hindi kasi pwedeng magkontra yung dalawang yan. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal ko ang Diyos, pero hindi nakikita sa buhay ho natin. Ito yung naging pinakamagandang factor na nakita ko po sa life ng atin pong bida sa umaga pong ito. The name, Joseph. Parang hindi na tayo makakakita ng story pa ni Joseph after ng Christmas story. Pero kung 30 years nabuhay siya, ang ganda ng kanyang demonstration kung paano ang Christian life. Kasi yun ang kinagisna ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya sa last verse natin ngayon, Matthew chapter 1 verse 23. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Sabi po ng anghel, you shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. And the next very verse na atin hong binasa says that he will call him Emmanuel, which means God with us. Jesus means what? Savior. Emmanuel means God with us. We need both. We need a Savior because we are sinners, but the only way God could save us was to leave heaven and to live among us. That was Christmas is all about. Yan ang pinaka-essence, pinaka-kahulugan kung bakit meron tayong mga palamuti. Meron ho tayong pagdiriwang ngayong Christmas. Kasi yung Diyos na sobrang magmahal, ibinigay niya
si Jesus Christ kasi gusto niyang maligtas tayo sa ating mga kasalanan. At gusto ng Diyos na makasama tayo ng ating Panginoong Diyos. Hindi lamang dito sa lupa, kundi binigay niyang kanyang anak para maligtas tayo at makasama natin siya for the rest ng eternity. Kaya may kanta kanina, may sabi doon, hindi gusto ng Diyos na siya lang ang mag-isa doon sa langit. Andun po kanina yan sa message ng atin pong kanta. Kaya binigay niya si Christ sa atin. It's about the truth that God actually came down to earth in the person of that little baby Jesus. It's about the truth that Jesus was born of a virgin named Mary in a village called Bethlehem. It's about the truth that Jesus was fully God and fully man, nang tawag sa kanya, the God-man. Ngayong Christmas, di ko alam, ibibigay ko ulit yung question. Sino nga bang gusto nyong i-meet? Sa susunod na 2 Sunday, meron pa tayong pag-aaralan ng mga character. But this first character study, for me, ang ganda ho ng iniwanang patotoo at parang ang dami ko pang gustong ibigay na question kung kami ay magkikita ni Joseph doon sa langit. How about you? Sino at ano ang inyong itatanong? Remember, what we are celebrating today is the story na ipinigay ng Diyos ang kanyang anak. Hindi para lamang makasama natin dito, kundi para makasama niya tayo for eternity. God bless you. Thank you very much. Yan, maraming salamat po, Pastor Ed, sa isang mahalaga at magandang message po ngayong umaga na patungkol po sa character po ni Joseph. So yun po, ngayon naman po, dadako naman po tayo sa pagbibigay at pagbabalik ng mga kaloob at mga pagpapalang natanggap natin sa